Obligado po raw ang Malacanang na arestuhin ang mga sangkot sa drug war basta't may ilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi dapat na magtago kung wala naman daw kasalanan. Gayunman, hindi naman daw kailangang bantayan ang mga pinangalanang kasabwat sa drug war lalo pat wala pang valid na warrant laban sa kanila. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Yan po tinig ng matapang na si Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang po si pinangalanang co-perpetrator o mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Ayon po naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan ang naturang usapin para makabuo ng konsensus ang mga senador. Kabilang po sa dapat na mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ng Kongreso, sang-ayon po sa nakasaad sa ating pong saligang batas. Pagdiliwanag po naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan daw sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lamang daw niya na masunod ang legal na proseso. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakali ma-issue, kung ano bang magiging parusa doon. Opo. So again, mananay pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Yan po ang tinig ni Senador Pamphilo Ping Lacson. Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa akusado ang turing sa mga pinangalanang co-perpetrator sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni Conti na wala pang usapin tungkol sa arrest warrant laban kina Senador Bato de la Rosa, Bongo at sa iba pang mga umano'y kasabwat sa drug war. Pero kung mapapatunayan na may kinalaman sila sa malawakang patayan nung panahon ng war on drugs, hiwalay raw na kaso ang isasampa sa kanila ng ICC. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi ba po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator? Mas ang siste ay, sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukoy ng ICC na sila ay one of the most responsible. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya. Yan ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sa ilang pang balita po naman, may inilabas pong precautionary hold departure order ang Manila RTC laban sa ilang personalidad na inimbestigahan pa rin sa flood control scandal. Wala pang formal na kaso sa hukuman pero hindi napapayagang umalis ng Pilipinas sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na ang ilang pang dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerardo Opulencia. Naharap silang lahat ng sa reklamong plunder at direct bribery and corruption na inihain sa DOJ. Ayon sa hukuman, nag-issue sila ng hold departure order dahil posible raw po silang umalis ng bansa sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Samantala, ang Sandigang Bayan na ang naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla Jr. para sa kasong malversation. Yan ay matapos tumangging maghain ng plea si Revilla nang basahan siya ng sakdal. Ayon sa kampo ng dating senador, may paglabag sa due process sa parte ni Revilla. Hindi raw siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na matanggap ang mga dokumento kaugnay sa isinampang kaso laban sa kanya. Kaugnay ito ng sinasabing anomalya sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Gugulong ang preliminary conference ng kaso niya sa February 23 hanggang 27 habang ang pre-trial naman ay isasagawa sa March 6. Mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information. And so para makapag-avail pa siya ng mga remedies
na pwedeng ma-avail para questionin yung legality ng information. Yan ang tinig ni Attorney Francesca Senga, ang abogado ni Bong Revilla. Samantala, posible po rin daw nakasuhan ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya dahil pa rin po sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, base raw ito sa mga affidavit na isinumite ng DPWH kung saan konektado si Curly bilang beneficial owner ng dalawang kumpanyang nasa likod ng maanumalyang proyekto. May 10 araw po si Curly para sagutin ang reklamo, pero sa ngayon pahirapan pa rin daw ang pagtukoy kung si Curly nga mismo ang nagpapatakbo ng mga sangkot na kumpanya. Una nga pong nakulong at kinasuhan ng graft at malversation ang asawa ni Curly na si Sara Diskaya kaugnay ng naturang mga proyekto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!